like, comment, subscribe. Ang sosyal na hayop. Ang leon ay kilala sa pamumuhay sa pride o grupo na binubuo ng 10 hanggang 15 miyembro. Kasama rito ang mga babae. Ang tigre, Panthera tigris, ay isa sa pinakamalaking miyembro ng pamilyang pusa, Felidae, at kilala sa kanyang lakas, kagandahan, at mabangis na likas. Isa itong nangungunang mandaragit na matatagpuan sa mga gubat at damuhan ng Asya. Ang mga tigre ay mas malaki kaysa sa leon. Ang mga lalaki ay umaabot ng 2.5 hanggang 300 at 9 na metro, 8 hanggang 12 talampakan. Mula ulo hanggang buntot at tumitimbang mula 100 hanggang 300 kilo, 260 pounds. Ang mga babae ay mas maliit. Mayroong natatanging guhitang kulay kahel, itim at puti na nagbibigay ng mahusay na camouflage sa kanilang tirahan. Kilala sila sa kanilang dilaw o berdeng mga mata na nagmumukhang kumikinang sa dilim. Hindi tulad ng mga leon, ang mga tigre ay nag-iisa sa karamihan ng kanilang buhay at nagtitipon lamang para sa pagpaparami. Ang tigre ay bihasang mga ngaso at kayang pabagsakin ang malalaking biktima tulad ng usa, baboy ramo, at maging ang mga hayop na mas malaki sa kanila tulad ng mga gaor at elepante. Mga batang elepante, lubos na teritorial, ginagamit nila ang ihi, marka ng kuko, at mga tunog upang markahan ang kanilang teritoryo. Matatagpuan ang tigre sa iba't ibang lugar sa Asya, kabilang ang India, Siberia, China at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Nabubuhay sila sa iba't ibang kapaligiran tulad ng mga tropikal na kagubatan, tundra, damuhan at bakawan. Ang tigre ay may malalakas na binti na kayang tumalon ng hanggang 10 metro, 32 talampakan sa iisang lundag. Bagamat hindi kasing bilis ng leon, kaya nilang tumakbo ng hanggang 49 hanggang 65 kilometro bawat oras, 30 milya bawat oras sa maikling distansya. Ang kanilang kagat ay isa sa pinakamalakas sa pamilya ng mga pusa, na kayang baliin ang mga buto ng kanilang biktima. Ang tigre ay isang apex predator at mahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa ekosistema. Pinipigilan nila ang labis na pagdami ng mga herbivore na maaaring magdulot ng labis na pagkaubos ng halaman. Ang tigre ay kasalukuyang itinuturing na endangered. Maraming programa tulad ng Project Tiger sa India at iba pang pandaigdigang inisyatiba ang naglalayong protektahan ang kanilang populasyon. Ang polar bear, Ursus maritimus, ay isang malakas na mandaragit at ang pinakamalaking carnivorous mammal sa mundo. Kilala rin sila bilang hari ng Arctic. Sila ay pangunahing matatagpuan sa malamig na rehiyon ng Arctic Circle at lubos na nakaasa sa yelo para sa kanilang pamumuhay. Lalaki. Karaniwang haba ay 2.4 hanggang 3 metro, 8 hanggang 10 talampakan, at bigat na 300 at 70 kilo, 700 at 1,400 pounds. Babae. Mas maliit, may timbang na 100 at 50 hanggang 200 at 50 kilo, 33 hanggang 55 libra. Balahibo. May makapal at puting balahibo na nagbibigay ng mahusay na camouflage laban sa yelo at niebe. Balat. Sa ilalim ng balahibo, itim ang kanilang balat upang masipsip ang init mula sa araw. Taba. Mayroong makapal na taba, blubber, sa ilalim ng balat na nagbibigay proteksyon sa malamig na temperatura. Mga paa. Malalapad ang mga paa na nagsisilbing snowshoes upang maiwasang lumubog sa yelo at mabisa sa paglangoy. Karamihan sa kanilang buhay ay nag-iisa maliban na lamang sa panahon ng pagpaparami o kapag may kasama silang mga anak. Ang pangunahing pagkain nila ay mga seal, partikular ang ringed at bearded seals. Madalas silang naghihintay sa mga butas ng yelo kung saan lumilitaw ang mga seal upang huminga. May matalas na pangamoy na kayang madetect ang amoy ng seal mula sa 1 kilometro, 0.6 milya, ang layo. Matatagpuan sila sa Arctic Circle, kabilang ang Alaska, Canada, Greenland, Norway, Svalbard, at Russia. Nabubuhay sila sa mga lugar na may makapal na sea ice dahil dito sila nangangaso. Napakahusay nilang lumangoy na kayang umabot ng hanggang 10 kilometro kada oras, 6 na milyang oras, at tumawid ng mahigit 100 kilometro, 22 milya sa isang paglangoy.
Mabagal ang kanilang lakad upang makatipid ng enerhiya, ngunit mabilis kapag nangangaso. Ang mga polar bear ay nagpaparami tuwing tagsibol. Ang mga babae ay pumapasok sa denning sa taglamig at nanganak ng 1 hanggang 3 cubs. Ang mga cubs ay nananatili sa kanilang ina ng hanggang 2 hanggang 3 taon upang matutong mangaso at mabuhay. Pagkawala ng tirahan, dahil sa pagbabago sa klima, napipilitan silang maglakbay ng malayo upang makahanap ng pagkain. Polusyon. Ang mga kemikal tulad ng mercury at iba pang pollutants ay umaabot sa Arctic at nagdudulot ng masamang epekto sa kanilang kalusugan. Pagkakabangga sa tao. Tumataas ang interaksyon ng tao at polar bear habang naghahanap sila ng pagkain malapit sa mga komunidad. Ang polar bear ay kasalukuyang itinuturing na vulnerable sa extinction. Maraming pandaigdigang organisasyon tulad ng World Wildlife Fund, WWF, ang nagtutulak sa proteksyon ng kanilang tirahan at sa pagsugpo sa climate change. Kahalagahan. Ang polar bear ay isang simbolo ng malinis at malamig na Arctic at mahalaga sila bilang indicator species. Ipinapakita ng kanilang kalagayan ang pangkalahatang kalusugan ng Arctic ecosystem. Ang Great White Shark, Carcharodon carcharias, na kilala rin bilang puting pating, ay isa sa mga pinakakinatatakutan at kilalang mandaragit sa karagatan. Kilala ito sa laki, bilis, at matalas na instinct sa pangangaso, na ginagawang isa sa pinakamabisang apex predator sa mundo ng dagat. Ang karaniwang haba ay umaabot mula 4.5-6.4 metro, 15-21 talampakan, bagamat may mga ulat ng mas malalaking individual. Tumitimbang ito ng 1,500, 2,000, 400 kilo, 3,300, 5,300 pounds. Ang katawan ay kulay abo sa itaas, na tumutulong sa camouflage mula sa itaas, blending sa dagat, habang ang ilalim ay puti, na ginagawang mahirap makita mula sa ibaba. Mayroong matutulis, tatsulok na ngipin na patuloy na napapalitan sa buong buhay nito. Ang bawat ngipin ay may serrated edges na mainam sa pagputol ng karne. Kadalasan, ang Great White Shark ay solitaryo o nabubuhay sa maliliit na grupo, ngunit maaaring magtipon sa mga lugar kung saan maraming pagkain. Kadalasan, ang Great White Shark ay solitaryo o nabubuhay sa maliliit na grupo, ngunit maaaring magtipon sa mga lugar kung saan maraming pagkain. Ang kanilang diet ay binubuo ng mga sea lions, seals, dolphins, malaking isda, at kahit mga bangkay ng balyena. Mahusay silang manghuli gamit ang sorpresa, umaatake mula sa ilalim patungo sa ibabaw. Mayroon silang ampullae of Lorenzini, na nagbibigay daan sa kanila upang madama ang electromagnetic fields na nililikha ng mga galaw ng biktima. Napakahusay ng kanilang pangamoy, na kayang maamoy ang patak ng dugo mula sa milya-milyang layo. Bilis, kayang lumangoy ng hanggang 56 km/h, 35 miles per hour, sa maikling distansya. Ginagawa itong isa sa pinakamabilis na petang. Lakas ng paglukso, kilala sila sa kakayahang mag-breach o tumalon sa ibabaw ng tubig habang nangangaso. Matatagpuan sa halos lahat ng karagatan sa mundo, lalo na sa mga lugar na malamig o may katamtamang temperatura. Madalas silang makita sa mga coastal areas, kabilang ang mga baybayin ng South Africa, Australia, California, at isla ng Guadalupe sa Mexico. Ang Great White Shark ay ovoviviparous, nangangahulugang ang mga itlog ay napipisa sa loob ng katawan ng ina, at ipinapanganak ang mga buhay na supling. Ang bawat pag-aanak ay nagreresulta sa 20 pups, na humigit kumulang 1.2 metro, 4 na talampakan, ang haba sa kapanganakan. Bagamat sila ay kinatatakutan, ang Great White Shark ay bihirang umatake sa tao. Karamihan sa mga pag-atake ay test bites, upang tukuyin kung ang tao ay pagkain, karaniwan, na pagkakamala nilang seal ang mga swimmer o surfer. Gayunpaman, ang kanilang laki at lakas ay maaaring maging lubhang mapanganib. Ang Great White Shark ay protektado sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang ilalim ng CITES, Convention on International Trade in Endangered Species, at iba pang internasyonal na batas. Kasalukuyan silang itinuturing na vulnerable sa extinction ayon sa IUCN Red List. Bilang apex predator, mahalaga ang Great White Shark sa pagpapanatili ng balanse sa marine ecosystem.
Pinipigilan nila ang sobrang dami ng populasyon ng mga biktima at tumutulong sa kalusugan ng mga coral reef at iba pang marine habitat. Sa kabila ng kanilang reputasyon, ang great white shark ay higit na kailangang protektahan upang mapanatili ang balanse ng ating karagatan. Thank you for watching. Paki-subscribe naman po ako. Salamat po.